Ang lalaking ito ay isang halimaw sa pagkolekta ng mga utang. Siya ay may 100% ng success sa pangungulekta ng utang. At ang rason kung bakit siya napakagaling sa bagay na ito ay dahil naiintindihan niya ang nag-iisang napaka-importanteng bagay. Gawin ng mga tao na sumunod sa kanyang batas. Pumunta ang ating bida na si Kim Sang-an sa isang basement kung saan nakaharap niya ang mga kahina-hinalang tao. Iniisip ng mga ito kung gusto din ba sumali ng batang ito sa kanila. Sumagot ang ating bida na hindi siya nagpunta dito para sumali, narito siya para kolektahin ang perang pinautang niya sa kanilang boss. Nagtaka ang mga ito na nasisiraan na siya para pumunta dito at sabihin iyon. Kasabay nito ay sumingit na din ang boss ng grupo at sinabing maging magalang sila sa kanilang mga bisita. Humingi ito ng tawad dahil ang kanyang mga kapatid ay hindi mga nakapag-aral. Guys, 100 likes ang goal natin sa video na ito. Like na para makagawa agad tayo ng new episode. Mahinahon naman na sumagot si Kim Sang-an na ayos lang ito at itinanong kung naihanda na niya ang kanyang pera dahil ngayon ang araw para kolektahin iyon. Makikita na tila babubunot na ng pera ang boss at sinabi na ang hiram niya ay 100 million won at ginamit niya ito sa loob ng 3 buwan kaya ang total ng kanyang utang ay 109 million won. Pero kasunod nito ay bigla na lang naglabas ang boss ng palakol at tinutok sa lig ni Kim, sabay tanong kung tama ba ang kanyang calculation. Tutol naman dito si Kim Sang-an dahil ang tamang bilang ay 109,272,701. Tumawad naman ang boss dahil sila ay magkaibigan kaya wika nito na wag na pabayaran sa kanya ang 272,701. Pero hindi dito sang-ayon si Kim dahil kahit iyon ay 272,701 lamang pera pa din yon. Naiintindihan naman ito ng boss na wala talaga siyang patawad kaya kung ganon ay hindi na din siya magiging mabait sa kanya. Akmang atake ang boss gamit ang kanyang palakol pero madali lamang itong iniwasan ng ating bida. Wika ni Kim Sang-an na gaya ng mga usap-usapan na wala talaga siyang hiya. Kaya dito na umatake ang ating bida at nagpakawala ng isang suntok na nagpatilapon sa boss. Napahiga ito sa sahig dito na din nagtayuan ang mga galit niyang kasamahan. Wika ni Kim Sang-an na kung alam ba nila na kahit pangit ang reputasyon ng boss nila ay pinautang pa din niya ito dahil nakakasigurado niya na mababawi niya ang kanyang pera. Susugod na sana ang mga lalaki nang bigla na lang sumigaw ang kanilang boss na kung hindi ba nila nakikita ang nangyayari hawak nito ang palakol. Pero bigla na lang siyang pinalakol ni Kim Sang-an sa balikat. Nabalot ng sigaw ang buong basement pero tila ba ang ating bida ay kalmado at walang narinig. Wika nito na hindi niya siya papatayin at inangat ulit ang palakol na atakihin ulit ang boss. Pagkatapos nito ay bumalik na si Kim sa kanilang opisina. Lahat ng mga tao sa pinuntahan niyang basement ay naayos na niya kasama na doon ang boss. Manghang-mangha ang kanyang tauhan dahil ang kanilang boss na si Kim ay Diyos sa pagsingil ng mga utang. Siya ay matagal nang nasa gantong klaseng trabaho pero hindi pa niya nakita ang kasing husay ng kanilang boss sa pagkolekta ng mga utang, ito ay 100%. Napansin ni Kim na kung ano-ano ang sinasabi ng batang ito. Inutusan niya na bigyan siya ng bagong damit. Dagdag pa ni Kim na ang dugo ay sariwa pa kaya kung dadalhin niya ito sa laundry ay siguradong matatanggal pa ito. Naiintindihan ito ng bagong tauhan ay agad na kumilos. Wika ni Kim Sang-an na kung hindi ba oras na para bigyan ng totoong trabaho ang bago nilang kasama. Wika ng tauhan niya na nakagawa na siya ng unang assignment para sa rookie na ito bukas din wika niya na ang kanilang target ay isang babae. Pumunta ito habang wala si Boss Kim sa kanilang opisina. Ito ay isang babaeng school teacher na tipo ng babae na uutang ng emergency loan para lang makabili ng designer bag. Tuwang-tuwa ang rookie na sa wakas ay mayroon na siyang first assignment. Pero bigla na lang lumabas si Boss Kim. Tanong ng tauhan niya na saan siya pupunta nag-order na siya ng kanilang pagkain. Wika ni Kim na alis siya at wag na siyang hintayin. Naiwan na nga dito ang dalawa niyang tauhan na hunahanga sa sipag ng kanilang boss siya ay parang isang robot. Wika ng veteranong tauhan na hindi siya nagbibiro sa kanyang sinabi kanina. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa ilalim ni Boss Kim ay ang tanging mahalaga lang dito ay ang numbers. Samantala makikita dito si Kim Sang-an na nakipagkita sa isang tao. May inaabot ang lalaki na pera na nanggaling sa pumanaw niyang asawa. Kaya nagmamakaawa ito kay Boss Kim. Pinagmamasdan siya ng ating bida sa malamig na tingin.
Wika nito na pumunta lang siya dito para bawiin ang kanyang pera pero sa tuwing pumupunta siya ay laging sinasabi ng mga sinisingil niya na maging mabait sa kanila. Pagkatapos nito ay tumalikod na si Kim Sang-an at pinaalala na may utang pa siyang 28 milyon won, babalik siya sa susunod na linggo para kunin iyon. Habang papalayo narinig niya ang lalaki na sinusumpa siya. Mabubulok siya sa impyerno, naniniwala siya na parurusahan si Kim sa impyerno. Kalmadong sumagot si Kim Sang-an na alam niya, at kahit mangyari iyon babawiin pa din niya ang kanyang pera. Nang makabalik si Kim sa opisina, inalala niya na noong bata pa siya ay laging sinasabi ng kanyang ama na umiwas sa utang, ngunit kahit ito mismo ay nabaon sa napakalaking utang at pinili na lang na magpakamatay. Araw-araw ito ay nakaluhod sa mga tao at nagmamakaawa. Kaya pagkatapos nitong mamatay, ang pinag-initan naman ng mga iyon ay siya naman. Siya ay 15 taon pa lamang at hindi pa niya alam ang tinatawag na renouncing inheritance, kaya minana niya ang napakalaking utang ng kanyang ama. Naisip niya na mabubuhay siya na katulad ng kanyang ama. Kaya napagdesisyonan niya na sa araw na yon siya na mismo ang hahawak ng patalim. Kinabukasan pumunta ang kwento sa opisina. Tanong ng tauhan na kung bakit walang ginagawa ang rookie. Sagot nito na si Boss Kim mismo ang mangongolekta sa kanyang assignment. Lumipat ang kwento sa school kung saan narito na din si Kim Sang-an kaharap ang babaeng nasabing may utang sa kanya. Ito si Kim Ni-an. Wika ni Kim na ang utang niya ay 10 million won at ang interest ay 3 million won at kailangan na niya itong bayaran ngayon na mismo. Hindi makapaniwala si Kim Ni-an nang makita niya kung sino ang nagpunta para singilin siya. Nagsalita ulit si Kim Sang-an na ang sinabi ng kanilang ama ay wag na wag pumasok sa utang at ito mismo ang aral na iniwan nito sa kanila. Baka sa mukha ni Kim Ni-an ang matinding pagdurusa, nagmamakaawa ito na iligtas siya. Pero sa oras na ito ay may estudyante na dumating, ito si Yejin. Wika nito sa kanyang teacher na nakolekta na niya ang homework ng mga kaklase niya at kung dapat ba niya ito ilagay sa kanyang lamesa. Natanong ng estudyante na kung sino siya dahil hindi pa niya nakikita ang lalaking ito kahit kailan. Labis na nagpapanik si Kim Ni-an pero sumagot si Kim Sang-an na siya ay teacher sa kalapit na school at naparito siya para sa exchange teacher program. Naintindihan naman ito ng estudyante, pagkatapos ay umalis na din ito at sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Kim Ni-an. Nagpapaliwanag dapat si Kim Ni-an pero hindi ito pinansin ni Kim Sang-an at sinabi na maghihintay siya mamaya sa labas ng gate at dapat ay nakahanda na ang kanyang 13 million won. At banta pa nito na wag niya tangkain na tumakas. Magsasalita pa sana si Kim Ni-an pero dahil sa nangyari ay hindi na niya ito nasabi. Makikita dito ang eksena kung saan pinapagalitan ni Kim Ni-an ang kanyang kapatid dahil sobrang pagdurusa ang inabot ng kanilang ama sa puntong pinatay na nito ang sarili at ngayon ang kuya na niya mismo ang sumali sa mga ganong uri ng tao. Nababaliw na siya at kung pipiliin ng kuya niya ang gantong buhay ay wag na siyang magpapakita pa sa kanyang harapan dahil hindi niya kailangan ang isang basurang katulad niya para tulungan siya. Habang iniisip ito ni Kim Sang-an, hindi niya sukat akalain na ganto kabilis at nakalipas na agad ang 10 taon. Naiintindihan na niya na ganto ang naging buhay ng kanyang kapatid na si Kim Ni-an. Tiningnan niya ang kanyang relo at ito ang oras ng kanyang uwi kaya dapat narito na siya sa ilang sandali. Nagulat si Kim Sang-an na makita ang kanyang cellphone. Meron ditong isang mensahe. Sa oras na nabasa niya ang mensahe ay bigla na lang nanigas ang kanyang katawan. Pagkatapos nito ay kumaripas siya ng takbo pabalik sa loob ng school. Sa mga oras na ito ay may mga estudyanteng nagtipon-tipon sa labas ng school building. At matatanaw sa itaas ang anino ni Teacher Kim Ni-an. Sa oras na ito ay dumating na din si Kim Sang-an. Makikita dito si Kim Ni-an na nakapikit at walang kahit anong takot at handa na siyang tumalon. Wika nito na akala niya na ang mga loan sharks ang pinaka-nakakatakot na tao sa buong mundo pero nagkakamali siya dahil may mas nakakatakot na demonyo sa mundong ito. Ito ang mga taong tinulak siya para umutang sa mga loan sharks at sila din ang mga taong pinaka-kinakatakutan niya sa lahat. Ninais niya maging mabuting teacher pero ngayon lang niya naintindihan na siya pala ay naging tanga at wala siyang nalalaman na kahit ano. Ang classroom na ito ang kanyang impyerno at gusto na lamang niyang takasan ang mga ito. Humihingi ito ng tawad sa kanyang kapatid sa pagtawag niya dito ng basura noon. At noong oras na nagkita sila sa hallway, muntik na siyang umiyak sa oras na yon. Pero nang naintindihan niya na mabubuhay siya na kasing hirap ng sinapit ng kanilang ama.
Ang sobrang nakakasakal na pressure ay tila ba dudurugin siya at hindi na siya makahinga. Sa oras na ito ay napagdesisyonan niya na pagod na siya sa kanyang buhay. Siya naman ang magdedesisyon para sa kanyang buhay kung paano siya mamamatay. Bumalik ang alaala ni Kim Sang-an sa kanyang ama habang nagmamakaawa ito sa mga loan sharks. Samantala ang kanyang kapatid ay pinupunasan ang mata at hinahanap siya. Nanigas si Kim Sang-an at kaagad naniyakap ang kanyang kapatid dahil kahit anong mangyari ay hindi niya pwede makita kung ano ang nangyayari sa kanilang ama. Pagkatapos nito makikita si Kim Sang-an na nakaluhod sa mga loan sharks. Nagtataka ang mga ito kung bakit niya pinipilit gawin ang bagay na ito. Ang nasa isip lang ni Kim Sang-an na kung hindi niya mababayaran ang utang nila ay madadamay ang kanyang kapatid dito at malulunod sa walang katapusang kadiliman. Pinapangako niya na hindi niya hahayaan na si Ian ay magdusa ng kahit konti. Kasabay nito ay bigla na lang nagring ang phone ni Kim at makikita na may pumasok na 13 million won sa kanyang bank account. Pagkatapos ng mga pangyayari lumipat ang kwento sa kinabukasan. Inalala niya ang sinabi ng kanilang ama na huwag papasok sa utang. Pakiramdam ni Kim Sang-an na isa siyang hangal dahil pagkatapos niya makita ang pagbagsak ng kanyang kapatid mula sa building ay saka lang niya naunawaan ang totoong impyerno sa mundong ito. Ang classroom na ito ay ang naging impyerno ng kanyang kapatid, bullying, panloloko at ang paninira sa buhay ng isa ng paunti-unti. Ang mga utang ay kumakalat ng tahimik sa bawat lamesa. Habang pinagmamasdan niya ang mga estudyante na naglolokohan na tila ba walang nangyaring trahedya kahapon lang. Akala niya ang pagkakabaon sa utang ay sinasabi lang ng mga tao na panakot pero ngayon siya ay natutuwa na makita silang lahat. At simula sa araw na ito siya na ang magiging bago nilang teacher. Ang pangalan niya ay Kim Sang-an. Ang mga batang ito na nakatayo sa harapan ko ay may napakalaking utang sa akin. At kahit na siya ay mahulog sa impyerno ay sisiguraduhin niyang mababawi niya ang utang nila. At dito na nagtatapos ang first episode na pinaka-bago natin manhwa review. Nasa channel na natin ang second episode. Subscribe na din kayo guys.